Isaiah, Book of Isaiah. Book of Isaiah, chapter 55, verse 8 and 9. Dalawang talata po, pamilyar sa ating nababasa natin po ito. Isaiah chapter 55, verse 8 and 9. Okay. Sabay-sabay natin basahin. Okay. Pwedeng mamaya sa Tagalog din, sabay-sabay natin. Dalawang verse lang naman, no? Okay. Sabay-sabay tayo, verse 8 and 9. Ready? Begin. For my thoughts are not your thoughts, neither are ways and not, saith the Lord. For as the heaven are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. Sa Tagalog, para maano rin ng mga bata, kabataan natin, sabay-sabay, begin. Sapagkat ang aking mga kaisip ay hindi ninyo mga pag-iisip, o ang inyong mga lakad ay aking mga lakad, sabi ng Panginoon. Sapagkat kung papaanong ang langit ay lalong mataas kaysa sa lupa, gayon ang aking mga lakad ay lalong mataas kaysa sa inyong mga lakad, at ang aking mga pag-iisip kaysa sa inyong mga pag-iisip. Manalangin muna tayo, Ama. Muli pag-aaralan namin kung ano ang laman ng iyong kaisipan, kung anong iniisip mo sa tao. Gabayin mo po ako, Panginoon, mailatag ko po ang mensaheng ito sa isip at puso ng iyong mga anak. Ama, ikaw ang may damdamin ng ganito. Ikaw may isip ng para sa amin lahat. Iniisip mo kami. Higit pa, Panginoon, sa aming mga buhay. Ama, gabayin mo po ang ilingkod, pagpalain mo po ang tagapakinig, maitaas ka sa aming kalagitnaan, lagi mong itago sa iyong likuran ng iyong krus, ang iyong lingkod. Pagpalain mo ang iyong mga salita. Salamat, Ama. Ito pong aming dalangin, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po tayo. Ayon sa dalawang talata, according kay Prophet Isaiah, na dineliver ng Diyos sa kanya, at ito'y i-deliver mo rin sa mga bayang Israel, na kung saan ay pinapakita ng talata yung pagkakaiba ng pag-iisip ng Diyos at pag-iisip po ng tao. Yung pagkakaiba ng lakad ng tao, paraan ng tao, at sa paraan ng Diyos. No? Sinabi po diyan na kung gaano kalayo ang langit at lupa, ganon din kalayo, hindi malapit malayo talaga. Kung susuriin natin sa mga matatalinong nag-aaral, hindi naman talaga kayang sukatin yung layo ng langit at layo ng mundo, mga kapatid. No? Doon hinalintulad na napakalayo ng pag-iisip ng Diyos sa pag-iisip ng tao. Di ba ito madalas nabibigyan ng ilustrasyon ito Di ba yung buong dagat, di ba? Kumuha ka ng isang pitchel, no? Magsalo ka doon punta ka sa dagat, salok mo yung pitchel, and then pag napuno mo yung pitchel, ikumpara mo yung dagat na naiwan at isang pitchel na hawak mo, ang layo pa rin, no? Kumbaga dito, ipinapakita ng Panginoon sa kanyang bayan, hindi pwedeng magkaparehas, hindi pwedeng magkatulad, kundi ang pag-iisip ng Diyos ay hindi pag-iisip po ng tao po. Ngayon, ito po yung ating pamagat or title ng ating pag-aaralan, God's Thought. Yan po yung ating title, God's Thought, ang pag-iisip ng Diyos. Kung tayo po ay na-save, okay, kahit paano kung ikaw ay Kristiyano, at least nalalaman mo na ang mga pag-iisip ng Diyos sa iyong buhay. Amen, kapatid? Kumbaga sa anak at magulang, nung ipinanganak ka ng iyong magulang, at least naririnig mo yung sinasabi ng iyong magulang, anak, sana maging ganito ka, sana ganito anak. Naririnig mo, nalalaman mo, at least bilang anak, nalalaman mo yung iniisip ng iyong magulang,
nalalaman mo bilang isang anak, iniisip ng iyong parents. Ngayon, bilang mga mananampalataya, dapat bilang Kristiyano, anak ng Diyos, dapat alam natin ang pag-iisip ng Diyos. Amen, kapatid? God's thought. Okay, no? Ngayon dito, bagamat hindi ganun kadali abutin ang kaisipan ng Panginoon. Dahil sabi sa 1 Corinthians chapter 2, open tayo ng Bible po, 1 Corinthians chapter 2, verse 11. And then verse 16. Ang sabi ng verse 11, for what man knoweth the things of a man, save the spirit of man, ang sabi ng talata, which is in him, even so the things of God knoweth no man but the Spirit of God. Ang sabi, sino ang nakakakilala sa espiritu ng tao, kundi yung kapwa-tao din. Tama ba, batid? Kumbaga, ako may espiritu rin kayo. Pag pinag-usapan natin ng basketball, nagkakaintindihan tayo. Pag pinag-usapan natin ng trabaho, nagkakaintindihan. Ibig sabihin, pare-pares tayo ng level na meron tayong mga espiritu. Ngayon, ayon sa talata, gayon din yung mga bagay ng Diyos. Hindi nakikilala ni numan ang mga bagay ng Diyos kung but the Spirit of God. Maliban na lang na magkaroon ka ng Espiritu ng Diyos. Amen, kapatid? Hindi mo maintindihan ang mga bagay ng Diyos kung wala kang Espiritu ng Diyos. Okay? Dahil may Espiritu ka na ng Diyos, siya nawa, sana nga tinanggap mo na ang tagapagligtas, sana nga kinilala mo ang iyong manunubos, sana nasa puso na siya, nanahan na ang Holy Spirit, ngayon, maiintindihan mo na yung mga iniisip o pag-iisip ng Diyos, mga kapatid. Nandiyan pa ho ba, mga kapatid? Kumbaga, ito, pagdating sa verse 16, doon sa baba ng 1 Corinthians chapter 2, verse 16, ang sabi, for who what known the mind of the Lord, sino raw nakakakilala sa pag-iisip ng Diyos o Panginoon, that He may instruct him, para turuan siya. Tuturuan ba natin siya? Hindi natin kayang turuan ng Diyos. Pansin niyo yung last part, but we have the mind of Christ. Ang sabi ng talata, datapwat nasa atin, nasa akin, ang pag-iisip ni Kristo. Nasa iyo ang pag-iisip ni Kristo. Kaya sinong pwedeng makaalam ng pag-iisip ng Panginoon? Siyempre, yung mga bagay na kumilala sa ating Panginoong Hesukristo. Amen na, batid? Kaya imposible na ikaw ay nagkiklaim na mananampalataya pero hindi mo naiisip yung mga bagay na meron sa Diyos. Yung laman ng puso ng Diyos, yung laman ng isip ng Diyos, inilagay na nga sa atin yan eh. Tinanggap na nga natin, mga kapatid, dapat bilang mga mananampalataya, alam natin ang mga pag-iisip o iniisip ng Diyos. May kausap pa ba ako, mga kapatid? At ang magpapaalala niyan, hindi rin naman tayo din eh, kundi yung Espiritong Banal. Romans 8:26, sabi, kapag meron tayong mga kahinaan, may mga bagay na hindi masabi, may mga bagay na gustong alamin. No? Ang sabi ng Romans 8:26, likewise, the Spirit also helpeth our infirmities. Yung ating mga kahinaan, kakulangan, ang sabi, the Spirit also helpeth. And then ang sabi, for we know that what we should pray for as we ought, that the Spirit itself maketh intercession for us with groanings, which cannot be uttered. Ang sabi ng Bible, yung ating mga hibig na hindi masabi, yung mga bagay na gusto nating isipin o mga bagay na gusto nating gawin o hindi natin maabot, merong tutulong, merong gagabay, merong papatnubay
nakasama mo araw-araw ang Espiritu ng Diyos. Amen, kapatid? Minsan nare-reject lang yan eh. Kaya nga sabi ng Bible, napipigati yan. Napipigati ang Holy Spirit na meron siyang gustong ipagawa, pero tayo ng kontra, tanggi tayo ng tanggi, iwas tayo ng iwas, ayaw tayo ng ayaw. Kaya siya napipigati. Pero ang sabi, willing ang Espiritong tumulong sa ating mga kahinaan. Amen? At ang Espiritu rin ang gagabay sa mga bagay na hindi natin masabi sa Diyos, mga panalangin, hindi natin maisip, siya yung magtuturo, magdidikta, mga kapatid. And then mga bagay na gusto nating iyak, siya pa rin ang mag-guide po sa atin ng Holy Spirit, mga kapatid. Kaya sa umagang ito, sana bago ka umuwi, ang pag-iisip ng Diyos ay nasa isip mo na rin sana ngayon. Okay. 4 na puntos ang ating ibibigay. Nandiyan pa ho ba kayo? Lagay mo yung question sa ibabaw. What is on God's mind? What is on God's mind? What is on God's mind? Ano ang mga pag-iisip o nasa isip ng Diyos? Okay. Number 1, sana ito rin ang nasa isip natin. Yung mga pag-iisip ng Diyos. Number 1, ano ang mga nasa isip ng Diyos ngayon at noon pa? Save the people. Iligtas ang tao. Yan ba ang nasa isip mo ngayon? May kausap ba ako, mga kapatid? Ang pag-iisip ng Diyos mula noon hanggang ngayon, panahon pa ni Eva at Adan, na meron ng prophecy na nagkasala sa Eva at Adan, hanggang sa panahon ng New Testament, dumating ang Panginoon, Jesus, hanggang sa panahon ngayon, bago mag-rapture, mga kapatid, hindi nagbabago ang pag-iisip ng Diyos na ang gusto niya sa mga tao pa rin ay maligtas. Amen? Ngayon, bilang ikaw ang naligtas, dapat kunin mo yung pag-iisip ng Diyos na yan. Lord, kung iniisip mo pala na ang tao ay save hanggang ngayon, ako gusto ko gagawa ko ng paraan kung paano maliligtas ang maraming tao. Luke 19:10, na parito ang anak ng tao upang hanapin na niligtas ang nawawala, mga kapatid. Tayo po yung nawala na nasumpungan, tayo yung iniligtas na at nakinabang sa kaligtasan. Ngayon, hindi porket naligtas tayo, natapos na ba ang pag-iisip ng Diyos at iniisip sa tao, mga kapatid? Hanggang ngayon, gusto pa rin ng Diyos na magligtas ng maraming kaluluwa. Amen? At sino gagamitin niya? Kulto, ibang reliyon, politiko, yung matatalinong tao na wala namang pagkakilala sa Diyos, o may mga masisipag na tao, pero hindi nila alam yung mga bagay ng Diyos. Yun yung sinasabi ko, mga kapatid. Kahit masisipag yan, matatalino, magagaling, elite, kumbaga, kilala sa bayan, sa mundo, mga kapatid, pero hindi nila naiintindihan yung mga bagay na pag-iisip ng Diyos. At ikaw, na ordinaryong tao, ordinaryong mamayan, na Pilipino, nakakilala sa Diyos, dapat, mga kapatid, tayo po ang mag-isip kung papaano maliligtas ang mga tao. God's thought. Ang pag-iisip ng Diyos. Una, save the people. John 12:47, sinasabi ng talatang ito, John 12:47, na naparito ang Panginoon, 12:47. Ang sabi ng talata, and if any man hear my words and believe not, I judge him not. Sabi, nakinig sila ng aking salita pero hindi iningatan, pero hindi ko sila i-judge. Bakit? Anong purpose? For I came not to judge the world, but to save the world. Amen, kapatid? May mga taong
nakikinig pero hindi naniniwala o tumatanggi. O sige, hayaan lang natin, tumanggi sila, hayaan natin, mag-reject sila, mahal natin sa buhay, matitigas ang puso. Pero sabi ng Bible, hindi ginadjudge pa ng Panginoon. Dahil hindi naman ang purpose ng Panginoon kung bakit siya bumaba, nahatulan ng tao, kundi iligtas ang sanlibutan, mga kapatid. Kaya si Pablo, lahat ng pamamaraan, bilang apostol, bilang alagad ng Panginoon, bilang Kristiyano, bilang servant ng Panginoon, ang nasa puso niya, sabi niya, ang bayan ng Diyos, ang desire ng puso ko, maligtas sila. Ayon sa Roma 10:1, na talaga ang desire ng puso ni Pablo, maligtas po. And then sa 1 Corinthians 9:22, binanggit po diyan uli, 9:22. Okay, ang sabi ng talata, to the weak became as a weak, that I might gain the weak. I am made all things to all men, that I might by all means save some. Sa mahihina, gusto ko silang maakay kahit ganun ang buhay nila. Iba po yung compromise mo, ha. Kumbaga, kahit mahihina sila, nakibagay ako sa lahat ng tao. Parang sabi niya, para maligtas ang marami, mga kapatid. Ngayon pa ba, alam ba natin ang John 3:16? Baka hanggang ngayon, hindi nyo pa alam ang John 3:16. Alam nyo ba talaga nilalaman ang John 3:16? Diba, kiniklaim natin yan, bagamat walang clear na minsan may nagbibitaw, yan ang puso ng Bible. Pero siyempre, love yan eh. Pag-ibig ng Diyos talaga eh. Minsan nakiklaim natin yan, pero hindi natin naiintindihan, yan po ang pag-iisip ng Diyos. Amen? Minahal niya ang tao sa mundo. Binigay niya ang kanyang bugtong na anak. Kaya kung sino man sasampalataya, hindi mapapahamak, magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Amen, batid? Yang John 3:16 na yan, batid, yan ang puso at isipan ng Diyos hanggang ngayon, magligtas ng tao. Kaya gawa ka ng paraan din. Lahat ng pamamaraan, gawin po natin, mga kapatid. Iligtas po, hindi tayo nagliligtas, pero maging instrumento tayo sa kaligtasan ng kaluluwa ng pamilya po natin. Hindi bumibitaw ang pag-iisip ng Diyos sa tao po. Kaya ako, ayokong bumitaw eh. Sana wag tayong bibitaw. At salamat, inayayaya tayo, na-invite tayo, mga bata, mga magulang niya, isang araw sa evangelistic, masama natin siya. At salamat kay Tata Istoy, amen? Na kahit ganyan ang kalagayan niya. Dahil sabi ko, hanggat nabubuhay ka, gusto ng Diyos na maligtas ang iyong kaluluwa. Dahil nagkasala tayo sa harapan ng Diyos. Hindi tayo karapat dapat sa langit. Kasi marumi tayo, makasalanan tayo, malaswa tayo, karumal-dumal ang ginagawa natin. Pero kahit ganun ang ginagawa natin, hindi nagbago ang isip ng Diyos na ang tao ay gusto niya pa rin iligtas kahit anuman na maging lagay niya. Ang kaligtasan, walang pinipiling katangian, mahirap, mayaman, estado ng buhay. Basta lahat gusto ng Diyos maligtas. Tayo ba? Nasa atin naman pag-iisip ng Diyos. Tinatrabaho ba natin ang mga nasa isip ng Diyos? Lalo na ang pagliligtas sa tao po. May kausap ba ako, mga kapatid? Solo winning tayo. Itong July, pukpukan na tayo. Kahit twice a week, 3 times. Dami ng tracks dyan, pinaipon ko na. Gusto ko pa mag-ipon. Kung available kayo ng Tuesday, mag-group chat ako. Thursday man, Friday. Mag-a-announce na lang ako kung sino talaga yung nasa work o wala sa work, pwedeng sumama. Kapatid, yan ang pag-iisip ng Diyos. May kausap pa ba ako, mga kapatid? Hindi natin hihintayin ng evangelistic na wala tayong gagawin. Kaya sa buli, pag marami,
Kahit huling araw, nung araw na bukas, papataka evangelistic namin, mula pa ilang buwan, tinatrabaho yan. Binibisita, punapalop, naghahanap ng prospect. Kahit sabihin natin, nandyan na lahat. Ang kailangan para sa evangelistic, yung araw na yun, hindi ako kontento dahil bukas na, bagamat napalop na ng maraming araw, mabatid, hindi pwedeng ihintay mo lang yung petsa at wala kang gagawin. Dahil yung petsa, dumadating ho yan. Darating ho yan, lalakpas yan at darating. Pero tandaan nyo, ang buhay, hindi alam kung kailan mabubuhay ang tao. Kaya hanggang ngayon, sana isipin natin na ang tao gustong-gusto ng Diyos na maligtas. Amen? Pagkakataon natin, mga batid, ito po, hamunan tayo, sipagan natin, mga batid. Ito po, isave natin sa pamamagitan ng kaligtasan na bigay ng Panginoon. Turuan natin, mag-invite tayo, mga batid, hindi hanggang mag-rapture, kahit nga sa rapture, mga batid, yung mga naiwan, may pag-asa pa rin maligtas talaga eh. Kaya lang talagang hindi na by faith. Sabot, tribulation time na, nag-iisip pa rin ng Diyos, mga kapatid. Lalo sa panahon natin ngayon, wag natin hayaan dumating ang rapture o mag-tribulation, doon lang tayo sisipag para sa mahal natin sa buhay. O even ikaw, tsaka, sinabi ni Pastor, pwede palang maligtas sa tribulation, magpapaiwan na lang ako. Mali ka dyan. Kung dito nga, napaka-easy maligtas eh. How much more? Napaka-easy maligtas, hindi mo ginagawa eh. Ang dali-daling maligtas, pananampalataya at pagsisisi. Lalo purong titiisin mong lahat para maligtas ka. Hindi ka, mahirapan ka na maligtas doon. Kaya hanggat humihinga ka, magandang maligtas na kagad ang iyong kaluluwa. Amen? At yung mga naligtas na, tayo mga ligtas, yung isip ng Diyos, isaksak natin sa isip natin, Lord, gusto mong iligtas sa mga tao. Ako rin, gusto kong gagawa ko ng paraan para maligtas ang maraming tao. Ano mga nasa isip ng Diyos? Number 1, save the people. Nandiyan pa ho ba kayo? Number 2, what is on God's mind? Ano mga nasa isip ng Diyos? Serve the people. Si Kristo, hindi naparito para paglingkuran. Naparito siya para maglingkod at tubusin ang lahat ng tao. Matthew 20:28. Ang purpose niya, hindi lang i-save ang tao, ang isip ng Diyos, kundi punta ka ron, sabi ng Ama, mahal ko ang tao, susugo kita. Ang sabi, para mag-minister sa tao and to give His life a ransom for many. Ito tanong. Kung ang pag-iisip ng Diyos ay maglingkod sa tao, nasa iyo ba yung pag-iisip ng Diyos na yon? Na maglingkod ka rin sa tao, lalo sa Diyos. May kausap pa ba ako, mga kapatid? Ulitin ko po, Kung si Jesus na parito, ang isip niya mag-serve sa tao. Ikaw na pinaglingkuran niya. Na-adapt, nakuha mo na ba? Nayakap mo na ba yung pag-iisip ng Diyos o mentalidad ng Diyos na paglingkuran ang tao? O gusto mo ikaw ang pinaglilingkuran? Gusto mo ikaw ang boss? Ikaw ang amo? Ikaw ang tinitimplahan ng kape? Mga kapatid, pare-pares lang ho tayo servants sa harapan ng Diyos, amen? Yung dakilang Panginoon naging alipin. Panginoon na banal, dakila, mabuti, walang sala, naging alipin ng tao. Diyos na naging alipin ng tao. Ikaw na alipin.
Pare-pares tayong alipin kung mag-asta tayo para tayong mga Panginoon. Para tayong gusto natin, tayo ang pinaglilingkuran. Hindi ganon ang isip ng Diyos. Ang isip ng Diyos maglingkod sa tao. Ikaw na tao, sana ang isip mo rin, maglingkod ka rin sa kapwa-tao. Kahit anong maging damit mo, kahit gaano kalaki sweldo mo, kahit anong ganda ng sasakyan mo, kahit gaano bahay mo, kung ikaw ay mananampalataya, dapat lagi kang naglilingkod sa tao. Amen, kapatid? Siyempre, higit sa lahat sa Diyos. Pero ito, ang Diyos naglingkod sa tao. Tayong tao rin, kailangan natin maglingkod sa kapwa-tao. Hindi ka mas magaling sa iba, hindi ka mas mahusay sa iba, hindi ka mas matalino sa iba. Hindi naman pinag-uusapan kung ano yung estado ng buhay. Ang mahalaga, paano mo ka naglilingkod, ano ugali mo pagdating sa paglilingkod sa Diyos, ano ugali mo pagdating sa paglilingkod sa tao. Serve the people. Alam naman natin, nagugas ng paa ang Panginoon ng mga alagad. 12 alagad. Isa pa ang Judas doon, na walang pinili ang Panginoon. O Judas ka, hindi kita paglilingkuran. Itong 11, ito lang talaga. No, mga kapatid, walang pinipili ang Panginoon pagdating sa paglilingkod. Amen? Kahit Pariseo yan, pinupuna siya, kahit Saduseo yan, kahit Iskriba yan, mga kapatid. Kapatid, pinaglilingkuran yan. Walang pinipili, kahit nga mga magnanakaw, pinaglilingkuran, mga tax collector, mga mahirap na tao, pinaglilingkuran ng Panginoon. Dapat yun din ang nasa isip natin, yung isip ng Diyos. Serve the people. Paano mo pinaglilingkuran ng kapwa-tao mo? Sa gawain ng Panginoon. Paano pinaglilingkuran yung brother or sister? Oo, may kanya-kanya tayong tinatawag entitlement. Oo, hindi yun ang pag-uusapan eh. Ang pinag-uusapan sa paglingkod, hindi posisyon. Ang pinag-uusapan sa paglingkod, ano ang nasa isip ng Diyos na dapat nakukuha natin, hindi nawawala sa isip at puso natin. Lord, yun ang iniisip mo sa tao, ang laging maglingkod. Ako bilang tao, mananampalataya, gusto ko rin maglingkod sa kapwa-tao. Kapatid, ang Panginoon kahit nasa langit na, alam niyo ba, naglilingkod pa rin siya sa atin. Nasa tabi na siya ng kanyang ama na nakaupo sa trono ng ama. Nasa kanan, mga kapatid. Pero naglilingkod pa rin ho sa atin hanggang ngayon. Yan po yung pag-iisip ng Diyos. Serve the people. Romans 1:9. Kuha pa tayo ng mga talata. Nandiyan pa ho ba kayo, mga kapatid? Ang sabi ng Romans 1:9, for God is my witness. Sabi ni Pablo, meron isang saksi na nakakita sa akin, whom I serve with my spirit in the gospel of His Son, that without ceasing I make mention you always to my prayers. Sabi ni Pablo, walang patid ang pananalangin ko sa inyo. Lagi ko kayong binabanggit sa paglilingkod ko sa Diyos, ang manalangin. And then witness ko ang Diyos, sabi niya, siyang pinaglilingkuran ko ng aking espiritu, ang ebanghelyo ng kanyang anak. The gospel of His Son. Ang sabi, mga kapatid, si Pablo, ito po talata, saksi ko ang Diyos. Naglilingkod ang aking espiritu sa Diyos. Hindi maitatago sa buhay ni Pablo. At matibay ang witness niya. Talagang
naglingkod. Alam naman natin na naging buhay ni Pablo, mga kapatid. Kahit saan siya dalhin, sa ilalim ng tubig, sa dagat, sabihin natin sa bundok, sa kuweba man, saan man dalhin ng Diyos si Pablo, laging willing maglingkod. Amen? Willing mag-Bible study, willing mag-soul winning, willing mag-akay, willing umawit. Kahit nakakulong na nga siya, umaawit pa rin siya, sumasamba pa rin siya, mga kapatid. Kahit sabihin natin nakakulong siya, naglilingkod pa rin siya ng pasasalamat sa Diyos. Saan mo man dalhin ang buhay ni Pablo, pinatunayan niya, ang aking Diyos ay witness sa lahat ng paglilingkod ko sa Kanya. Sana ganun din po tayo. Maglingkuran ho tayo sa isa't isa. Diba sabi nga nung Wednesday, daming tumatakbo sa isip ko rin yun nung piprit si Bishop eh. May mga member na, wow, sana mga mababait ang mga miyembro. Gusto ko pala mababait, sana isa ka sa mabait. Sana yung mga miyembro hindi ma-pride. Kung talagang ayaw, gusto mong church, ang church ay magpakumbaba. Kung ang gusto mo, ang pangarap mo sa church ay lahat nagpapakumbaba, sana ikaw ang naunguna dyan. Tayo sana naunguna dyan. Amen, kapatid? Gusto nating lumago, mag-mature, dumami, hindi dahil inisip lang natin, hindi dahil sinabi lang natin. Dapat tayo ang nangunguna dyan, mga kapatid. Kung gusto natin tumibay ang bawat isa, dapat ikaw ang unang magiging matibay. Kung gusto mong ang tao, sana mga tao maging good example, mga kapatira. Bago mo sabihin yan, ituro mo muna ang sarili mo. Ikaw pa ay nagiging good example. Kung gusto natin ang church natin maging kapuri-purit, kalugod-lugod sa Diyos, kapatid, sa atin po, sa'yo, ako, sa akin tayo magsisimula niyan. Alam naman natin sa Efesos 6:5 and 6, tingnan nyo mo. Bago ko bigay number 3, nandiyan pa ho ba kayo, kapatid? Efesos chapter 6, verse 5 and 6. Ito, about sa servant po ito. Payo ni Pablo. Ang sabi ng talata, verse 5, servant, okay, be obedient to them that are your masters according to the flesh, with fear and trembling and singleness of your heart, as unto Christ. Bilang alipin daw, meron tayong Panginoon dito sa lupa na kung saan boss ay nakakasunod tayo sa boss natin, sa amo natin, leader natin. Lalo pa kaya sa Panginoon, pero sabi, gawin mo na may katapatan yan. Ang puso mo, gaya ni Kristo. So verse 6, not with eyes service as men's pleasers, but as the servant of Christ, doing the will of God from the heart. Ang sabi ng talata ay hindi dahil sa kalugod-lugod sa tao, kundi sabi, sa kalooban ng Diyos, gawin mo mula sa puso mo. And mabatid, verse 7, with good will doing service as do the Lord and not to men. Maglingkod na may mabuting kalooban, na gaya ng sa Panginoon, maglingkod na may mabuting kalooban, gaya ng sa Panginoon, at hindi gaya ng sa mga tao, mga kapatid. Kaya isipin ho natin, mga kapatid, ako, sabi sa inyo, maraming beses na hindi ko nakikita po, kahit nagarbule ako, hindi ko nakikita kadalasan ng mga tao ko. Dahil sobrang daming ginagawa. Maniwala kayo siya, pinagluluto ko talaga yung mga yan. Parang ako pa yung parang nakikiamot na bagamat di naman hindi naman sila naghahanap, pero parang gusto kong paglingkuran sila, mga kapatid. Hindi lang preaching time. Kundi i-hold muna kayo. Kaya purpose ko, i-hold ko kayo. Pagtapos ng preaching service, fellowship tayo, kainan tayo. Mga kapatid, hindi porket leader, pastor, nasa posisyon ka, hindi mo na pwedeng gawin niya. Bagamat may mga tao ko.
May mga tao ko ro, kayo na gumawa niyan, kayo na ang gumawa niyan. Katulad niya, may driver tayo rito. Siyempre, bilang driver, marunong ako, pwede ko rin gamitin ang buhay ko, mga kapatid. May kausap ba ako, mga kapatid? Hindi porket may alam na yung iba, iiwanan na natin, pababayaan natin, i-guide lang natin yung mga talagang naka-assign po dyan. Mahirap yung kuman ka lang ng kuman. May kausap ba ako, kapatid? Mahirap yung bagamat siyempre as a leader talaga ikukuman, i-delegate mo yan. Pero hindi nangangahulugan, i-stop ka. Kasi kailangan mo rin mag-serve pa rin sa tao eh. Kahit ano pa marating natin, kahit ano pa ang taas ng tayog ng buhay natin, kapatid, kunin natin ng pag-iisip ng Diyos. Ang Diyos ngayon, hanggang ngayon, naglilingkod pa rin sa tao, mga kapatid. Same, sana ganun din tayo. Maglingkod tayo sa tao. Number 3 na tayo. God's thought. Ano mga nasa isip ng Diyos? Save the people. Serve the people. Number 3, ang nasa isip ng Diyos sa mga tao, lalo sa atin, sanctify the people. Ang nasa isip ng Diyos, pakabanalin ang tao. Kaya nga nag-alay ng dugo para maging banal ang tao. Nandiyan pa ho ba kayo, kapatid? Pakabanalin ang tao, sanctify the people. John 17:17. Ito, maraming pasensya na po kayo. Hindi po ako nagpo-point nino-nino man. Pero kung sasapulin man, salamat sa Diyos. No? 17:17. Sanctify them through thy truth. Thy word is truth. Sanctify them. Ang panalangin ni Jesus Christ sa kanyang Ama, pakabanalin mo sila sa katotohanan. Huwag kang mabuhay sa kasinungalingan. Huwag kang mabuhay sa kayabangan. Huwag kang mabuhay sa kasalanan. Mabuhay ka sa katotohanan. Ang sabi ng Panginoon, hiling niya sa Ama, pakabanalin mo ang aking mga tupa. Ang tinutukoy ng Panginoon yung mga tupa, anak niya. Na ang sabi, Ama, pakabanalin mo sila, huwag mo hayaan, malagay sila sa mabaon sa pagkakasala. Mga kapatid, yan ang nasa isip ng Panginoon, isip ng Diyos, na tayo, gusto niya tayo ay mabuhay ng may kabanalan. Ikaw, yan ba ang nasa isip mo, ang mabuhay ng banal? Nasa isip mo ba yan? Ang laging magpakabanal. Sikapin po natin. Makuha natin ang iniisip ng Diyos sa atin ngayon. I-sanctify natin ang ating sarili. Pakabanalin natin ang buhay po natin. Marami na masama. Marami nang walang yang tao po. Marami nang mapapride, huwag ka nang sumama doon. Marami nang nag-alaga ng kasalanan, marami nang naglaro sa kasalanan, marami nang nadungisan, marami nang tao na enjoy nila ang kasalanan. Huwag na tayong sumali doon dahil hindi yun ang isip ng Diyos. Ang isip ng Diyos, mabuhay tayo ng may banal na pamumuhay araw-araw. Magpakabanal tayo sapagat ang Diyos ay banal. Sa lahat ng ating pamumuhay, magpakabanal ho tayo, mga kapatid. Huwag natin sayangin ang dugo ng ating Panginoon. Banal na dugo, banal na espiritu, nakakalungkot, biro nyo, no? Nasa iyo na ang banal na espiritu. Nasa iyo na ang banal na salita ng Diyos. Nasa iyo na ang banal na dugo ni Jesus, halos lahat. Nasa iyo na yung banal na nanggaling sa Diyos. Pero bilang anak ng Diyos, nag-iisip ka ba
Napakabanalin ng buhay mo. Hindi tayo perpekto, pero gawin nating maging perpekto lagi ang buhay natin. Magbawas-bawas tayo o mag-iwan na tayo ng kasalanan. May kausap pa ba ako, kapatid? Iwanan natin yung dapat iwanan. Iwanan natin yung kapormahan natin, kayabangan natin. Iwanan natin yung mga katindila natin. Iwanan natin yung mga negative isip natin, thinking natin. Hindi ka magiging banal dyan. Iwanan mo yung dapat na nagpapahirap sa iyo, ano man yan, relasyon man yan, o kapwa Krisyano, o may makasalanan, o mga bagay-bagay nagpaparumi sa isip at buhay natin. Dahil ang isip ng Diyos, gusto niya maging banal po tayo. Nasa iyo na ang lahat ng klase ng banal. Sabi ko nga, dugo ni Jesus, Espiritu ng Diyos, mga kapatid. Tapos salita ng Diyos, napakabanal. Kaya nga sabi niya sa Efeso chapter 5, binanggit po yung word of God dito, yung water na sinasabi. Okay, Efeso chapter 5 verse 26. Bago ko bigay yung last point po natin. Efeso chapter 5 verse 26 to 27. Ang sabi ng 26, that He might sanctify and cleanse it with the washing of water by the Word. Hindi lang dugo ni Kristo ang pinanghugas, kundi kanyang salita. Ang sabi that He might sanctify and cleanse it upang kayo'y pakabanalin at linisin. And then verse 27, that He might present it to Himself a glorious church. Ito yung pinag-uusapan natin ng Wednesday, kay Bishop po. Yung church na kung saan maiharap. Ang sabi, not having spot or wrinkle or any such thing, but that it should be holy and without. Holy, be holy and without blemish. Walang kapintasan. Ang sabi, dapat walang kulubot, walang dungis, walang kulubot, nararapat na banal, at walang kapintasan. Dapat ang church, mga kapatid, walang kulubot, malinis, at hinugasan ang church ng Panginoon. Ikaw yan. Kung ikaw ay mananampalataya, kasama ka sa katawan o church ng Panginoon. Amen, mga kapatid? Kung kasama ka, dapat ito ang nasa isip mo. Lord, hinugasan mo na ako, pinatawad mo na ako, inilagay mo ko sa banal na gawain. Ito dapat ang church. Kung ikaw ay nasa church o Krisyano, dapat, mga kapatid, ang buhay natin punong-puno ng kabanalan. Hindi ordinaryong banal-banalan. Naalala ko na naman yung kantang, Santong Kabayo, Banal na Aso. Mga kapatid, panunuya yung kanta na yun sa mga nagpapanggap. Huwag ka nang magpanggap. Maging totoo ka, mabuhay ka sa katotohanan ng buhay. Mabuhay ka sa salita ng Diyos. Ayan mong salita ng Diyos ang laging nagpapahugas, bagamat hinugasan na tayo ng banal na dugo. Ang salita pa rin ng Diyos kung bakit kasama natin ang Biblia sa buhay natin. Ito pa rin nagpapapreserve ng buhay natin para malayo tayo sa mundong makasalanan. Pag inilayo natin ang church, inilayo natin ang Bible natin, mga kapatid, hindi natin magagawa ang magpakabanal. Puro kapintasan lang ang makikita ng unbeliever sa atin. Puro dungis lang ang makikita ng mga mahal natin sa buhay pag hindi tayo nagpakabanal. Sana, yan ang isipin po natin bilang mga tao. Lord, gusto mo akong maging banal lagi. Yan ang nasa isip mo, gagawin ko po, Panginoon. Sanctify the people. Minsan may mga bagay na tinatabas sa buhay natin .
Mas advantage pa nga pagka pinapalo ang anak ng Diyos. Sabi ng Bible, mahal ng Diyos. Kapag tayo pinapalo, advantage din ho yun eh. Bakit may natatapya sa atin? Hello? Kahit yung mga problems, trials, minsan ginagamit ng Diyos yan para may mga matapya sa buhay natin ng mga pagkakamali eh. Minsan may mga bagay na pinapayagan ng Diyos, hinahayaan ng Diyos para matuto tayo. Mga kapatid, pakabanalin natin ang buhay po natin. May kausap pa ba ako, kapatid? Wala naman super banal eh. At banal na banal sa atin, magiging plastic lang tayo kung ako, pastor, mas banal sa kanya, mas banal kay ganito. Wala mga kapatid, sabi ko nga lahat tayo, hindi dapat marurumi tayo, di ba? Because of our uncleanliness, kung bakit hindi tayo nagiging karapat-dapat sa harapan ng Diyos. Pero pinagsikapan ng salita ng Diyos, na pwede naman tayong mabuhay ng may kabanalan kung nanaisin mo lang ang nasa isip ng Diyos. Kung kukunin mo lang ang pag-iisip ng Diyos lagi, mabibigyan ka ng babala araw-araw. Lord, teka muna, mali ito ah. Paggising ko sa umaga, may iniisip na naman, Lord, hindi po, ayusin ko po ito. Lord, Sunday ngayon, magkasala naman, Sabado pa lang, no, Lord, di ko po gagawin ito, Panginoon. Lalo na Sunday, Lord, hindi dahil parang reliyon lang ito. Minsan gano'n, parang reliyon lang, parang routine lang, makapag-church, makaawit sa Panginoon, makapagbihis ng maganda, parang okay na. Nandiyan pa ba, kapatid? Para sa atin, parang okay na yung nakarating tayo sa church. Total, present naman ako ulit Sunday. Praise the Lord! Pero mga kapatid, meron pang mas mahalaga sa araw-araw ng buhay. Huwag tayong pareseyo na mga hipokrito at hipokrita. Magaling lang sa panlabas. Bagamat di tayo kontra, sabi nga ni Bishop, magre-reflect yan. Pag mabuti puso mo, magre-reflect yan sa panlabas. Pero wag lang daw sa panlabas. Sana pati buong pagkatao natin, buong puso't kaluluwa ay banal na banal tayo na nabubuhay sa harapan ng Diyos. Nandiyan pa ho ba, kapatid? Last point na ho tayo. Ano yung number 3? Okay. Sanctify the people. God's thought, ang pag-iisip ng Diyos. Ano yung mga pag-iisip ng Diyos? O nasa isip ng Diyos? Save the people. Serve the people. Sanctify the people. And last, strengthen the people. Wow! Isa pala lagi sa iniisip ng Diyos, palakasin ko ang tao. Kayo, mula nung nagkaanak ba kayo, ayaw nyo nang padidehin? Ayaw nyo nang pakainin? Pag may sakit, ayaw nyo gamutin? Di ba bilang magulang, anak, lumakas ka para makapag-aral ka, matulog ka ng maaga, para lumakas ang katawan mo. Tama ba yung ilustrasyon ko, kapatid? Ang matinong magulang, lagi niya ang iniisip, ang nasa isip ng magulang, kapatid, ang nasa isip ng magulang natin, lumakas tayo. Bilang isang tao, mentally, emotionally, physically, ang nasa isip ng mga magulang natin, maging malakas o magkaroon ng lakas ang ating mga anak. Yun ang nasa isip ng Diyos sa atin. Gusto ng Diyos at nasa isip ng Diyos, palakasin niya tayo. Ito tanong, ginagawa mo ba na pinalalakas mo ba ang sarili mo? May kausap pa ba ako, kapatid? Pangalawang tanong, pinalalakas mo ba ang kapwa Krisyano? O ikaw ang dahilan kung bakit sila nawawala, natitiso doon ng hina? Kasi ang isip ng Diyos palakasin ang tao. Palakasin ang bawat tao. Dapat yun din ang nasa isip natin. Hindi tayo maging dahilan na discouragement nila. Yung discouragement sila, hindi tayo maging dahilan na sila ay nanghina ang loob, sila ay nawala, sila ay nanlupaypay, sila ay tinamad na dahil
may nangyaring hindi maganda or pangit ang nakita sa atin. Huwag ikaw o tayo maging dahilan ng panghihina ng tao po. Dahil ang iniisip ng Diyos hanggang ngayon, palakasin niya ang bawat tao. Diba, kahit man tayo, pag nagpapamilya tayo, gusto natin strong ang bawat. Even sa trabaho. Kung kakapit ka nga sa trabaho talaga kahit sabihin natin, di ba, may mga tayo nasisip-sip ka, gusto ko malakas ako sa boss ko, gusto ko malakas ako sa company ko. Even nga sa basketball, gusto natin, tayo pinakamalakas dyan, tama? Tayo pinakamahusay dyan eh. Pero bakit sa mga bagay-bagay, iniisip natin ng may kalakasan tayo? Pinalalakas natin ang ating sarili. Sana palakasin din natin ang kapwa-tao, amen? Magbigay tayo ng lakas, inspirasyon sa tao. Encouragement sa tao. Mga kapatid, dahil ang Diyos nagbibigay ng kalakasan. Ilang talata na lang po? Psalms 29. Tingnan po natin ito. Nandiyan pa ho ba kayo? Okay. 29. Verse 11. The Lord will give strength unto His people. The Lord will bless His people with peace. Pagkat sinabing bayan niya, isa na rin ho tayo dyan. Kung gusto mo magkaroon ng peace, kapayapaan, i-bless ka, at magkaroon ka ng kapayapaan, mga kapatid, hindi lang ho kapayapaan. Ang ibibigay pa rin ng Diyos, the Lord will give strength. Ang Diyos ang nagbibigay lagi ng kalakasan. Kung naging malakas ka man, dahil tinulungan ka ng Diyos, I can do all things through Christ which strengtheneth me. Magagawa ko ang lahat dahil merong nagpapalakas sa akin. Sino yan? Si Kristo. Tayo mga kapatid, may lakas na tayong nakukuha sa Diyos. May kausap ba mga kapatid? Sa araw-araw ba wala kang lakas na nakukuha? Meron, yes. Meron, yes or no? Meron. May kalakasan tayo nakukuha araw-araw eh. Kaya lang iba'y nangihina. Bagamat binigyan na sila ng kalakasan at lakas ng Diyos, ikaw, strong ka pa rin, praise the Lord. Matibay ka pa rin, praise the Lord. Nananatili ka pa rin, praise the Lord. Nangyayari yung isip ng Diyos. Lord, hindi ako manghihina, ayoko manghihina. Binigyan mo ko ng lakas, ayoko manghina. Kahit anong problema, pagsubok dumating, ayoko magpakita ng kahinaan sa pamilya ko, kapwa ko. Ayoko sila ma-stress sa akin, ayoko sila maapektuhan sa akin. Lord, pipilitin kong maging malakas dahil nagbibigay ka ng kalakasan sa akin. Kaya lang iba hindi kaya yan. Apektado sila. Kahit binibigyan sila ng kalakasan, pero nadi-discourage, bumibigay sila. Ngayon, ano yung duty mo? Ano yung duty ni pastor? Ano yung duty ng bawat isa sa atin? Mga kapatid, na ikaw na malakas, dapat nagbibigay ka ng lakas sa mga nangihina. Tingnan natin yung talata. Ilang talata na lang po. Nandiyan pa ba, kapatid? Okay. 1 Thessalonians 5:14. 1 Thessalonians 5:14. Sana maintindihan ito nung last point na ho natin. Ang sabi ng talata, now we exhort you, brethren, warn them, sabi, paalalahanan sila, okay, that are unruly, comfort the feeble-minded, support the weak, be patient toward all men. Ang sabi ng talata, nakikiusap si Pablo, wala kayong gagawin, kundi yung mga unruly, huwag niyong itaboy. Yung unruly, yung magugulo, pasaway, huwag niyong husgahan. Kundi paalalahanan lang natin. Huwag i-chismis, Wag daw i-down, no? Kundi paalalahanan yung mga nanggugulo. Ayon sa talata, warn them that are unruly.
Sinabing, uy, teka mo lang, baka mahulog ka dyan ha, kulit mo ha. Teka mo na, stop ka lang dyan, baka mahulog ka. Huwag mo na ipalo, ang kulit-kulit mo, ikaw peste kasi dyan, ikaw peste sa church, ikaw hindi, wag nang dagdagan. Minsan nagkakaroon ng ganon. Alam nyo, minsan yung komento na ganon, may mali ang isa, minsan nadadagdagan ng marami. Kaya hindi nare-realize ng isang tao na na-judge siya masyado. Ang tama lang, warn, paalalahanan. Huwag magbato-bato kahit kanino. Huwag magchismis kahit kani-kanino. Kung magulo man ang isang tao, nagkamali, kahit ako pagka may mga batid, may mga counseling. Maingat din ho tayo dyan. Pero kailangan magbigay pa rin tayo ng babala at magbigay warning, mga kapatid. Warning lang. Hindi ka Diyos ng kapwa mo. Hindi ka Panginoon ng kapwa mo. Tao ka rin na nagkakamali. Kung sila nangihina, isang araw pwede kang manghina. Praise the Lord! Ikaw ang ginagamit ng Diyos na kung saan, doon sa mga unruly, ikaw ang naging instrumento para palala. Pero wag mo naman sobrahan ang paalala sa kanila. Baka hindi nila maintindihan na, ma-misinterpret ka pa. Nasabi ng talata. And then, anong sabi pa dyan? Alalayan or support, ano raw? Support the weak o comfort the feeble-minded. Yung mga manggugulo, palakasin mahihina, and then be patient sa mga mahihina. Maging mapagpainuhod kayo sa lahat. Dito mga kapatid, itong paalala ni Pablo, gusto niya ang kapwa-tao ay mapalakas. Kasi yun ang nasa isip ng Diyos eh. Gusto ni Pablo, ako ang gamitin ng Diyos para sa mga taong ito na nangihina isang araw, matulungan ko sila. Yun ang nasa isip ng Diyos. Sana yan din ang nasa isip mo. Hindi lalong pahinain sila. Hindi lalong i-discourage sila. Hindi lalo na mawalan sila ng pag-asa. Strengthen the people, mga kapatid. Pasin nyo, di ba, ilang beses na discourage si Pedro. Yung mga alagad, ilang beses nagkamali sa maliit nilang pananampalataya. Ano ginagawa ng Panginoon? Oh, kayong mga alagad, di na kayo natuto. Ayoko na sa inyo. Magugulo kayo. Mahinang nila lang kayo, ayoko na. Hindi ganun ang Panginoon. Gumagawa pa rin ng paraan para mapalakas sila. Mga kapatid, sana ganun din tayo. Last verse, Romans 15, verse 1 to 3. Nandiyan pa ho ba kayo? Patapos na ho tayo. Sabay-sabay nga tayo sa Tagalog. Sige po, 1, 2, 3 to. Unahin muna natin yung verse 1. Mapaliwanag natin. Okay. Pakibasa po ha. Si Pablo may sabi, encouragement ho ito sa mga mananampalataya at yung sarili, isang tabi, itaboy ang sarili, ang kapwa-tao, yun talagang laging bida at yun talagang dapat mapaigi ang buhay nila. O, pakibasa, ready, begin. Tayo ngang malalakas ay nararapat magbata ng kahinaan ng may hina at huwag tayong magbigay lugod sa ating, unawain natin ang talata. Ang sabi ng verse 1, tayong mga malalakas. Okay. Magbata ng kahinaan. Magtiis, magsuffer ng mga kahinaan. Kanino? Doon sa mga may hina. Ang tanong, ikaw ba yung malakas ngayon o ikaw ba yung mahina ngayon? Yun muna tanong, bago ko yung second sentence na yan. Ikaw ba yung malakas ngayon o ikaw yung nangihina ngayon? Ngayon, kung malakas ka,
May trabaho ka. Meron ka dapat i-workout. At dapat makita mo yung mga mananampalataya nanghihina. May kausap pa ba ako, kapatid? Ikaw na malakas, ikaw ang magtitiis, ikaw ang uunawa, ikaw ang matured, ikaw yung talagang pinatibay ng Panginoon at nakikita mo dapat yung mga nanghihina. Mga kapatid, hindi yung wag daw magbigay lugod sa ating, Pastor, wala akong pakialam kung manghina sila, wala sila. Hindi ganun, mga kapatid. Kung wala sila sa church, kung sila'y ganito nangyari sa buhay nila, hindi nila maintindihan ang buhay nila, hindi nila maunawa. Hindi ganun, mga kapatid. Kundi sabi, huwag kang magbigay lugod sa sarili mo. Huwag kang tumutok sa sarili mo. May kapwa-tao ka rin. Hello? May damdamin ka. Meron silang damdamin. Nasasaktan ka, nasasaktan din sila. Naghihirap ka, naghihirap din sila. Pare-parehas lang tayo. Ang kagandahan, saan kang panahon ngayon? Ikaw ba yung nasa panahon na matatag, malakas, o ikaw yung nasa panahon na mahina ka ngayon? Pastor, nasa mahina po ako ngayon. Pagka mag-alala, may mga malalakas sa kapatiran na para palakasin ka. At ikaw naman, Pastor, malakas po ako ngayon, matatag ako ngayon. Oh, maging sensitive. Tawag doon, sensitive ka. Sino ba yung mga wala ngayon sa church? Sino ba yung may sakit ngayon? Sino ba yung madalas na tinatamad sa church, di makita? Sino ba yung mga nababalitaan natin, may mga problema? Ikaw na malakas, ang sabi, magtitiis ka sa kanila. Ang ibig sabihin, hindi naman pwedeng hindi mo bibigyan ng time yan. Magbibigay ka ng maraming panahon dyan. Verse 2, sa Tagalog, pakibasa, bawat isa sa atin ay magbigay lugod sa kanyang kapwa. Kanino raw magbibigay lugod? Sa atin? Kanino? Sa kapwa-tao. Kapwa-kapatiran. Kausap ni Pablo dyan yung mga mananampalataya. Kapwa-kapatiran. Magbibigay lugod ka sa kapwa-tao. Hindi ka luguran ng sarili mo, kundi magbigay lugod ka sa kapwa-tao. Hayaan natin maging matatag sila, maging malakas sila, maging matibay sila, makatulong tayo. Kasi tayo yung meron eh. Tayo malakas ngayon eh. Tayo matatag. Isang araw, hihina rin tayo. Isang araw, babaksak din tayo. At least, salamat, meron tayong naitanim sa mga tao, mahihina, na lumakas dahil sa'yo. Pero dumating ang time na nanghina ka. Ang kasabihin ng Bible, kung ano tanim mo, aanihin mo yan. Nagtanim ka ng mabuti, babalik sa'yo mabuti. Nagtanim ka ng masama, babalik sa'yo masama. Kaya hindi ka talo. Kapag tinutulungan mo ang kapwa mo, sabi, sa kanyang ikabubuti o sa ikatitibay. Isipin natin, ang isip ng Diyos, mapalakas ang tao. Nakinabang ka na. Di malakas ka na. May mga tao ngayon, pamilya, kapatiran, na nanghihina. Kunin mo ngayon ang isip ng Diyos. Lord, pinalakas mo ko, palalakasin ko rin ang kapwa ko. Kung ako'y pinabuti mo, gusto ko mapabuti rin ang pamilya ko, kapwa ko. Kung ako pinagtibay mo o pinatibay mo, ayokong suluhin ang pagtitibay mo sa akin. Gusto ko yung kapwa ko makita kong maging matibay. Minsan para tayong may sungay, para tayong demonyo, na kung saan tuwan-tuwa tayo pag nangihina ang tao. Enjoy na enjoy pa tayo kapag may mga masamang nangyari sa kanila. No. Sana pag may nangyaring masama sa kanila, sana apektado ka rin. Hindi ikaw yung gagatong at uunang tatawa sa nangyari sa kanila.
Mag-isip tayo na ikabubuti at ikatitibay. Strengthen the people. Yun ang isip ng Diyos eh. God's thought. Ano yung last verse? Last verse 3. Binanggit si Kristo sapagkat si Kristo man ay hindi nagbigay lugod sa kanyang. Siyempre, lahat ng kalugod-lugod dapat ibigay sa Diyos talaga, tama? Pero sabi, hindi siya nagbigay lugod. Si Kristo ayaw niya magbigay lugod sa sarili niya. Mga kapatid, na gaya ng nasusulat, ang mga nag-alipusta sa mga pinag-alipusta sa iyo, nahuhulog sa akin. Ang Diyos, alam natin, ang Diyos ang may hahatol pa rin. Pero sabi nung percentage na yan, si Kristo man ay hindi nagbigay lugod sa kanyang sarili. Minsan, yun ang nagiging problema natin. Yung isip ng Diyos, sinasarado natin. Ayaw natin papasukin kasi sarado na isip natin. Na nasasaktan ng iba, naapekto ng iba, parang ikaw wala kang pakialam. Bakit sarado ang isip mo sa iniisip ng Diyos para sa iyo? Strengthen the people. Simulan na natin lagi. Mula ngayon, palalakasin ko ang kapwa-tao ko. Asawa ko man, anak ko man, miyembro ko man, pastor ko man, si brother man, si sister, sana mapalakas natin ang kapwa-tao. Nandiyan pa ho ba kayo? Ano yung title natin? God's Thought. Ano mga nasa isip ng Diyos? Save the people, serve the people, sanctify the people, and strengthen the people. Tayo po yumuko, manalangin. Amang banal, ikaw ang magpala ng pangaral at salita mo, O Diyos. Naibigay ang mensahe. Maaring kulang pa rin, pero yun lang naabot ang kakayahan ng iyong lingkod. Lagi ko sa iyo binibigay ang bunga nito, Panginoon. Lagi ko sa iyo pinagkakatiwala ang pagtuturo, pahungusap, at isang araw, magbunga ang lahat ng mga salita mo. Panginoon, totoo na napakalayo ng lakad namin sa lakad mo. Ang layo ng paraan ng tao sa paraan mo. Lalo ang iyong pag-iisip napakalayo. Pero nakakatuwa, nakakagalak. Kahit gaano man kalayong langit at lupa ang pagitan, pero pwede pa rin pala namin maunawaan ang iyong pag-iisip. Pwede namin makuha to. Maisaksak sa isip at puso namin ang mga iniisip mo sa tao. Kausapin mo kami, Panginoon. Mangyari po sa mga isip namin ngayon ang mga iniisip mo sa amin. Ama, kausapin mo kami. Habang tayo nakapikit, habang tayo nakayoko, yung number 1, save the people. Noon, ngayon, at sa darating pang panahon, ang iniisip ng Diyos sa iyo, maligtas ang iyong kaluluwa. Gusto mo bang maligtas? Itaas mo kanang kamay mo. Sige po, salamat. Yes, salamat. Kamaya. Yes, salamat. Salamat po, salamat. Mangyari ang iniisip ng Diyos sa iyo ngayon. Sabi niya, o ikaw tao, gusto kitang maligtas. Ikaw young people, ikaw nanay, ikaw tatay, ikaw na unbeliever, gusto kitang maligtas. Yan ang sabi ng Diyos. Gusto mo ba? Taas mo ka ng kamay mo. Meron pa ba? 3, 4, 5, meron pa 6, 7. Salamat po. Okay, pakibaba ng kamay. Gawin mong makatotohanan ang iyong pagtaas ng kamay. Gawin mong seryoso ang pagtaas ng kamay. Mamaya makita kita, ikaw nangunguna rito sa harapan, kahit bata ka, kahit sino ka.
Ipanalangin mo ngayon, Lord, ako'y makasalanan. Hindi ko kayang ligtas ang aking kaluluwa. Patawarin mo ako, Panginoon. Panalangin. Lord, patawarin mo ako, nagsisisi ako. At mula ngayon, Jesus, na aking Panginoon, tagapagligtas, kinikilala kita. Ipanalangin mo yan. Buksan mo puso mo, Lord. Binubuksan ko ang puso ko sa oras na ito. Pinanalangin mo na ba? Nagdasal ka na ba? Kahit isang dasal lang yan. Paulit-ulit ang tanong, paulit-ulit ang pagtaas ng kamay. Pero isang beses mo lang sana seryosong gawin yan sa buhay mo. Kahit anong dami ng pagtaas ng kamay, kahit anong dami ng pag-oo mo, pero kung hindi ka naman totoo, baliwala lang yan. Sana merong isang totoo sa puso mo na panalangin, ang pagsisisi at pagtanggap kay Jesus. Sana gawin mo yan. Tayong lahat ay tumayo. Mga kapatid, walang pwedeng sumukat ang layo at pagitan ng langit at lupa. Kahit pinakamatalinong tao, hindi kayang sukatin. Doon pa lang pwede na tayong ma-discourage. Lord, hirap mo palang abutin. Hirap mong pantayan. Pero salamat. Yung matayog na Diyos, yung dakilang Diyos, yung makapangyarihang Diyos na hindi kayang abutin ang isip natin, bumaba siya dito sa lupa para abutin tayo. At nasulat po sa Biblia ang mga bagay o iniisip ng Diyos sa tao. Siya ang lumapit, siya ang nagpakumbaba, siya ang nagpakilala sa tao. Napaka-imposibleng sukatin ang layo ng langit at lupa. Malayo talaga ang pagitan ng tao at ng Diyos. Pero praise the Lord, naiintindihan natin ang mga pag-iisip ng Diyos. Sana lagi natin isaksak sa isip natin ang isip ng Diyos. Kung kinausap ka, lapit ka lang. Lord, gamitin mo ko sa pagliligtas ng maraming tao at kaluluwa. Lord, pakabanalin mo ko, Panginoon. Pasakdalin mo ko, palakasin mo ko, Panginoon. Tulungan mo ko, Panginoon, na hindi ko malimutan ang isip ko kung anong laman ng isip mo sa buhay ng tao. Dakilang Diyos, lagi mo kaming tulungan. Lalo na maraming beses kaming nabubulagan ng mga nainisip namin. Nandiyan ang kaaway, binulag ni Satanas ang pag-iisip ng sanlibutan ito, Panginoon. Minsan nababarahan na nakukurap na ang isip namin. Tumatayog kami, Panginoon. Parang ang tingin namin, parang wala na kaming sinisino, Panginoon. Patawarin mo po kami. Kung matututunan lang namin, ilagay sa puso't isipan namin ang puso't damdamin mo, Panginoon, hindi po mangyayari na maging magulo ang buhay ng bawat isa po sa amin. Ama, tinisin mo kami't patawarin. Salamat sa iyong mga salita at umaasa ako isang araw pa rin may bunga to sa buhay po ng mga nakikinig pa rin. Salamat sa church.
na itinalaga mo sa buhay po namin as a church, Panginoon. Sikapin po namin na maging kapuri-puri po ang buhay po namin sa iyong harapan. Salamat sa mensahe ng aming mahal na Bishop. Salamat sa kanyang naging buhay at patuloy nagpapagamit sa lahat ng ministry at mga lugar sa mundong ito, Panginoon. Gabayan mo po ang mahal na Bishop po namin. Ang aming Pem, kahit wala na siya, ito pa rin ang nais ni Pem sa amin. Ang legacy po ay maging matatag, maging matibay. Salamat sa pundasyon ng mga pastor na to na nakatanim sa puso namin. Ama, salamat po. Laging sa iyo pa rin ang kaluwalhatian. Marami kang ginamit, pero sa iyo pa rin namin binabalik ang lahat ng kapurihan. Salamat o Diyos, linisin mo kami at patawarin sa lahat ng aming mga nagiging magkasalanan, Panginoon. Patawarin po kami. Muli, maalala namin kung ano ang iniisip mo sa bawat tao. Ganon din sa amin. Ito pong aming dalangin, Ama, sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen? Praise the Lord. Sige po, balik tayo sa upuan.